Ang alamat ng kamatis. Noong unang panahon, sa isang malayong bayan, ay may isang babae na masasabing walang swerte sa buhay. Siya si Camallia. May asawa at mga anak si Camallia, ngunit siya ay nagtitiis ng katakot-takot na hirap. Maraming bisyo ang asawa ni Camallia. Bukod sa hindi na siya nabibigyan ng pera, ay sinasaktan pang madalas. Dahil sa halos walang maibili ng pagkain, naisipan ni Camallia na pumasok na labandera sa kapitbahay. Nagtitiis siyang maglaba buong maghapon. Hindi niya maatim na makitang ang mga anak ay nagiiyakan sa gutom. Nang malaman ng kanyang asawa ang paglalabandera niya, ay palaging kinukuha ang kinikita niya. Yaoy inuubos lamang sa alak at sugal. Pag hindi naman niya binibigay, ay sinasaktan siya. May mga kapitbahay na naaawa kay Camallia. Madalas ay binibigyan ang mag-iina ng pagkain at mga lumang damit. Gayon na lamang ang galit ng asawa ni Camallia nang mabatid ang tungkol sa pagbibigay tulong. Kundangay ayaw nitong tatanggap ang asawa at mga anak ng anumang tulong sa mga kapitbahay. Pinagsabihan si Camallia na pag tumanggap pa ng mga bigay ng kanilang kapitbahay, ay siguradong masasaktan siya. Bunga niyon, hindi na binigyan si Camallia na kahit anong tulong ng mga mababait niyang kapitbahay. Ayaw nilang masaktan pa ang kaawa-awang babae. Nahabag ang panganay na anak ni Camallia sa kanya. Kaya napilitang magtrabaho ito. Paglilinis ng sapatos doon sa bayan ang kanyang hinarap. Nang matuklasan ng ama na kumikita ang anak, katulad ng ginawa sa kanyang ina ay kinuha rin niya ang kinikita. At gaya ng dapat asahan, inuubos din sa sugal at alak. Sa gayon, madalas na hindi kumakain ang mag-iina. Dahil sa patong-patong na kahirapan at labis na panghihina dala ng kakulangan sa sustansyang kailangan ng katawan, nagkasakit si Camallia. Hindi nagtagal ay namatay siya bago nalagutan ng hininga ang kahabag-habag na may nasabi sa mga anak. Ang bangkay ni Camallia ay inilibing sa likuran ng kanilang bahay. Hindi nagtagal, may tumubo roong isang halaman ang bungay mapupula. Nagtaka ang lahat sa nasabing halaman at nang kanilang subukang tikman ang bunga ay nasarapan sila. Dumami ng dumami ang nasabing halaman. Ang bunga niyon ay naipagbibili ng magkakapatid sa tagabayan at bumuti nga ang kanilang buhay. Katulad na sabi ng kanilang ina bago ito namayapa. Nagkatotoo rin na nagbago ang ugali ng kanilang ama. Nagsisi ito sa nagawang pagkukulang. Minahal na niyang mabuti ang mga anak. Ang halamang nagbigay ng bagong buhay sa mga anak ni Camallia ay tinawag na kamatis. Ito'y kuha sa pangalan ni Camallia at sa kanyang pagtitiis sa buhay. Camallia, pagtitiis. At magmula noon, ang kamatis ay nakilala bilang isang masarap na pagkain at pampalasa sa ulam. Ang alamat ng langgam. Sa isang malayong bayan ay may isang mag-anak na sobrang sipag. Mula ama hanggang ina at mga anak ay makikitang nagtatrabaho sila pagsikat pa lang ng araw. Marami ang naiinggit sa samahan ng mag-anak dahil lahat ay nagtutulungan. Ang kasipagan ng lahat ng miyembro ang dahilan kung kaya naman kapansin-pansin tuwina ang masagana nilang ani. Sa kabila ng masaganang buhay ay hindi kinakitaan ng pagod ang mag-anak. Habang gumaganda ang kanilang kabuhayan ay lalo silang sumisipag. Sila ang gayahin nyo para umunlad din kayo. Madalas ay payo ng matatanda sa iba. Nagkaroon ng taggutom sa nasabing bayan. Pininsala ng labis na baha ang mga pananim. Karamihan sa mga taga roon
ay hindi na nakaipon ng makakain dahil nakontento na lagi silang makapagtatanim. Mabuti na lang at mabuti ang loob ng masisipag na mag-anak. Hinati nila sa mga kababayan ang pagkaing inipon nila. Walang masama na maging handa tayo sa mga panahong hindi inaasahan. Anang ama ng pamilya. Maging aral sana sa lahat ang pangyayaring ito. Napakayabang mo naman! Wika ng isang lalaki na minasama ang narinig. Nakapagbigay ka lang ng kaunti, ay ang dami mo nang sinasabi. Wala naman akong intensyong masama. Ibig ko lang pare-pareho tayong maging handa sa panahon ng pagsubok. Ang sabihin mo ay mayabang ka dahil kailangan naming umasa sa inyo. Diin ng lalaki. Natigil lamang ang diskusyon nang mamagitan ang isang matanda. Sinabi nito na mas kailangan nila ang magkasundo kaysa ang mag-away. Hindi inakala ng lahat na magbubunga iyon ng trahedya. Nainsulto ang lalaki na dahil makitid ang isip ay binalak gumanti. Isang gabi ay sinunog nito ang bahay ng pamilya na humantong sa kamatayan ng mag-anak. Nagluksa ang buong bayan. Nang hinayang sila, sa pagkawala ng pamilyang, nagbukas sa isip nila sa halaga ng kasipagan. Ilang buwang makaraang mailibing ang mag-anak, 2 matanda ang dumalaw sa nasunog na bahay. Agad ay napansin nila ang isang grupo ng maliliit na insektong namamahay sa isang bahagi ng bakuran. Nakalinya ang mga ito at bawat isa ay may dalang butil na iniipon sa tirahan nila. Nagkatinginan ang 2 matanda. Alam nilang ang mga insektong iyon ay ang masisipag na mag-anak. Tinawag nila itong langgam. Ang alamat ng paniki. Noong unang panahon, nagkaroon ng malaking hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mababangis na hayop at ng mga ibon. Pinagtatalunan nila kung sino ang mas may karapatang manirahan sa malago at mayamang kagubatan. Parehas na ayaw magbigayan ang 2 pangkat at pinipilit na sila ang mas nararapat kaysa sa isa. Dahil dito, nag-away-away ang mga mababangis na hayop at mga ibon. Naglabanan sila upang makita kung sino ang tatagal at mananaig. Patuloy ang labanan buong araw. Tumitigil lamang ito sa gabi upang makapagpahinga ang mga hayop upang sa susunod na araw ay may lakas sila upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Ngunit may isang hayop na hindi niya malaman kung saan siya papanig. Ito ay si Paniki. Palibhasa, hindi niya kasi malaman kung mahanay ba siya sa isang mabangis na hayop o di kaya'y sa ibon. Ayaw niyang kumampi sa matatalo, kung kaya't ang ginawa niya ay nagmasid-masid muna ito sa di kalayuan at pinanood ang nagaganap na labanan. Nang sumapit ang hapon at nakita niya na lumalamang ang mga ibon laban sa mga mababangis na hayop, ay dali-dali itong lumapit sa kampo ng mga ibon at nakihalubilo. Nakita ng mga ibon si Paniki at tinanong siya kung bakit siya asa kanilang kampo. Samantalang isa naman daw siyang mabangis na hayop. Mabilis na pinabulaanan ni Paniki na siya ay isang mabangis na hayop. Siya raw ay isang ibon. Hindi nga ba't meron din daw siyang pakpak tulad nila. Nakumbinsi niya ang mga ibon at siya ay isinama sa kanilang pagdiriwang. Kinabukasan ay ganoon ulit ang ginawa ni Paniki. Nanatili siya sa isang mataas na puno at nagmasid-masid ulit muna ito at inantay kung sino ang mukhang nananalo. Dahil lumamang naman sa pagkakataong iyon ang mababangis na hayop, sa kanila lumapit si Paniki. Masayang nakihalubilo si Paniki sa mga mababangis na hayop. Ngunit tulad din ng mga ibon, tinanong nila kung bakit siya nasa kanilang kampo, samantalang isa siya sa mga kaaway.
Pinabulaanan muli ito ni Paniki. Isa daw siyang mabangis na hayop. Tulad nila, meron din siyang matatalim na pangil. Ang mga ibon ay wala nga namang mga pangil tulad nila, kaya isinama din nila ito sa pagdiriwang. Araw-araw ay ganun nga ang ginawa ng tusong si Paniki. Natutuwa siya sa husay ng kanyang naisip. Hayaan na lang daw na mapagod ang mga mababangis na hayop at ibon sa pakikipaglaban basta sa kampo ng panalo siya sasama. Hagik-gik nito. Nanood nga muna ito at sakalang bumaba sa nanalong grupo. Isang araw, napagod na ang mga diwata sa away ng mababangis na hayop at mga ibon. Ipinatawag nila ang mga ito at pinagkasundo. Nagtalaga sila ng mga dibisyon kung saan maninirahan ang bawat hayop. Sa wakas ay natapos din ang matagal na labanan. Nagsisipag-uwian na ang mga mababangis na hayop at ibon sa kani-kanilang itinalagang mga lugar nang makita nila si Paniki. Dahil sa nakita nila at nalaman ang ginawa nitong pagpapalit-palit ng panig sa nanalong kampo, wala sa mga ito ang may gustong kasama siya sa kanilang pangkat. Pinagtabuyan ng mga mababangis na hayop at ng mga ibon ang kawawang si Paniki. Simula noon ay hindi na nga nakikihalubilo si Paniki sa kahit anong hayop. Dahil sa hiya, tuwing gabi na lamang ito mag-isang lumilipad upang humanap ng kanyang makakain. Ang agila at ang salagubang. Gutom na gutom ang agila, kaya naghahanap siya ng hayop na gagawing pananghalian. Mula sa kaitaasan ay napansin niya ang isang kunehong masayang naglalakad sa kagubatan. Nang tumingala ang kuneho, ay alam niyang sasakmalin siya ng hari ng mga ibon. Upang makaiwas sa kapahamakan, ay nagtatakbo ito upang magtago. Napansin ng salagubang ang paghabol ng agila sa kuneho. Nang magtama ang paningin ng kuneho at ng salagubang, ay humingi ng tulong ang hinahabol. Salagubang, tulungan mo ko. Tiyak na aabutan at gagawin akong pananghalian ni Haring Agila. Mabilis tumakbo ang kuneho, pero mabilis ding lumipad at humabol ang agila. Awang-awa ang salagubang sa di parehas na laki ng humahabol sa hinahabol. Hoy agila! Mahiya ka nga sa sarili mo! Hari ka pa naman ng ibang kalahi mo, pero isang maliit na kuneho ang hinahabol mo. Hindi pinakinggan ng gutom na agila ang sigaw ng salagubang. Ang alam niya ay kumakalam ang kanyang sikmura at masarap na gawing pananghalian ang kunehong may matabang tiyan. Umaatikabong habulan ang naganap, pero kahit bilisan ng kuneho ang pagtakbo at pagtalon, ay naabutan din siya ng agilang gutom na gutom. Kawawang kuneho! Buntong hininga ng salagubang. Nang matanawan ang nagsisisigaw na kaibigan, ay gawing masaganang pananghalian ng agilang walang awa kanino man. Naisip ng salagubang na panagutin sa kasalanan ang agilang hindi makatarungan. Magmula ng gawing pananghalian ang kaibigan, ay lagi na niyang sinusundan-sundan ang agila. Nalaman niyang sa ituktok ng bundok, nangingitlog ang agila. Sumunod siya dito. Habang wala pa ang agila, ay nilipad ng salagubang ang pugad ng hari ng mga ibon. Isa-isa niyang itinulak ang mga itlog mula sa pugad. Basag ang mga ito nang malaglag sa lupa. Galit na galit ang agila na nagsumbong kay Jupiter. Kamahalan, binabasag po ni salagubang ang itlog na nasa pugad ko. Tulungan niyo po ako. Upang hindi na maulit na mabasag ang mga itlog, pumayag si Jupiter na sa kandungan niya mamugad ang agila. Ito nga ang ginawa ng agila. Nagsilbing pugad ang kandungan ni Jupiter. Nang malaman ito ni salagubang,
ay nakaisip siya ng paraan upang maipagpatuloy ang paghihiganti. Nang nakatulog si Jupiter, ay binagsakan niya ng dakot-dakot na lupa ang kandungan ng kamahalan. Nang magising si Jupiter at pagpagin ang lupa, ay sumama ang mga itlog na nangabasag sa lupa. Magmula noon, lagi nang naghahanap ang mga agila kung saan nila maitatago ang mga pugad na pinangingitlugan nila. Sinasabing patuloy na ipinaghihiganti ng salagubang ang kunehong matalik na kaibigan. Ang sinumang inapi ni Numan ay dapat bigyang katarungan. Ang alakdan at ang palaka. Isang araw, may isang alakdan na lumilibot sa bundok upang makahanap ng lilipatan. Nilakbay niya ang mga gubat at burol, umakyat sa mga batuhan at halaman hanggang umabot siya sa isang ilog. Mahaba at malawak ang ilog, kaya huminto siya at nagplano. Walang paraan para siya ay makatawid, kaya't siya ay naglibot paakyat pababa sa paligid ng ilog hanggang sa siya'y napaisip na bumalik na lamang. Mula sa isang tabi, may nakita siyang isang palaka na tumatawid sa ilog. Naisip niyang humingi ng tulong dito. Magandang umaga, Ginoong Palaka. Tawag ng alakdan. Maaari mo ba akong isakay sa iyong likod para makatawid sa ilog? Ayoko nga. Paano ako makakasiguro na hindi mo ako papatayin? Tanong ng nangangambang palaka. Dahil kung papatayin kita, mamamatay din ako dahil hindi ako marunong lumangoy. Sagot ng alakdan. Mula doon ay napaisip ang palaka. May punto nga naman ang alakdan. Ngunit para makasiguro ay tinanong niya ulit ito. Paano kung malapit na tayo sa baybayin? Maaari mo pa rin ba akong patayin? Tapos ikaw na lang ang uusad sa gilid ng ilog? Totoo! Sumang-ayon ang alakdan. Pero walang paraan para ako'y umabot sa kabilang dulo ng ilog. O sige. Paano kung aantayin mo lang tayong makatungtong sa kabilang dulo bago mo ko patayin? Sabi ng palaka. Dahil kapag nadala mo na ako sa kabilang dulo, magkakaroon ako ng utang na loob sa iyo. Kaya't hindi ko magagawang patayin ka, di ba? Sagot ng alakdan. Sumang-ayon ang palaka na itawid ang alakdan, kaya siya ay nagpunta sa kinaroroonan nito at isinakay siya. Matapos noon ay tumawid na ang palaka sa ilog na kasama ang alakdan. Bagaman malakas ang daloy ng ilog, siniguro niya na di malulunod ang kanyang pasahero. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, naramdaman ng palaka na may tumusok sa kanyang likuran. Nang napasilip siya, ay nakita niyang tinanggal ng kanyang pasahero ang nakatusok na buntot na may lason sa kanyang likuran. Namanhid ang kanyang laman loob hanggang sa kumalat ito sa kanyang buong katawan. Loko-loko! Sambit ng palaka. Ngayon, mamamatay tayong dalawa. Bakit mo ginawa yon? Nagkipit balikat ang alakdan at sinabing, Wala akong magawa. Natural na sa akin ang ganun. At sabay silang nalunod sa malalim na ilog. Aral sa kwento, may mga taong mahirap baguhin ang kanilang pag-uugali. Kadalasan, nagkakamali tayong baliwalain ang katotohanan ito. Minsan, nakikipagkaibigan tayo sa mga taong hindi angkop na maging mabuting kaibigan o pumapasok tayo sa isang relasyon sa pag-aakalang mababago natin ang ugali ng kapareha. Bagamat karamihan sa atin ay likas na mabuti, may mga taong likas na ang kasamaan, kaya laging mag-ingat sa pakikipaghalubilo sa mga taong hindi lubos na kilala.
Bago pa maging huli ang lahat, ang unggoy at ang buwaya. Isang araw, habang naghahanap ng pagkain ang matalinong unggoy sa tabi ng ilog, nakita niya ang puno ng makopa na hitik sa hinog na bunga. Ang puno ay nasa kabilang pampanglang ng ilog, kung saan nakatira ang batang buwaya. Matapos niyang makain ang lahat ng prutas na gusto niya, bumaba na sa puno ang unggoy at napagpasyahang pumunta sa kabila ng malawak na ilog. Ngunit hindi niya alam kung paano. Sa wakas, nakita niya ang buwaya na kagigising lamang mula sa kanyang siesta. Magiliw na nagwika ang unggoy. "Mahal kong buwaya, pwede ba akong humingi ng pabor?" Nabigla ang buwaya sa ganitong kabait na pagbati ng unggoy. Pero mapagkumbaba itong sumagot. "Oo ba? Kung ano man ang maaaring maitulong ko sa inyo, malugod ko itong gagawin." Sinabi ng unggoy sa buwaya na gusto niyang pumunta sa kabilang dako ng ilog. Sabi ng buwaya, "Buong puso kitang ihahatid doon. Umupo ka lang sa likod ko at aalis tayo kaagad." Nang nakapirmi na sa pagkakaupo ang unggoy sa likod ng buwaya, nagsimula na silang maglakbay. Hindi nagtagal, narating nila ang kalagitnaan ng ilog at nagsimulang humalakhak ang buwaya. "Ngayon, unggoy na uto-uto," sabi niya. "Kakainin ko ang iyong atay at bato dahil gutom na ako." Kinabahan ang unggoy pero hindi niya ipinahalata. Sa halip, sinabi niya, "Pinaghandaan ko na yan. Naisip ko nang baka nagugutom ka kaya inihanda ko na ang aking atay at mga bato para sa hapunan mo." Sa kasamaang palad, naiwan kong nakasabit ang mga ito sa puno ng makopa dahil sa pagmamadali natin. Masaya ako na nabanggit mo iyan. Bumalik tayo at kukunin kong pagkain para sa iyo. Sa pag-aakala ng utu-utong buwaya na nagsasabi ng totoo ang unggoy, bumalik ito sa tabing ilog na pinanggalingan nila. Nang malapit na sila, mabilis na lumundag ang unggoy sa tuyong lupa at kumaripas ng takbo paakyat sa puno. Nang makita ng buwaya kung paano siya nalinlang, sabi niya, "Isa akong utu-uto." Dito nagtatapos ang ating maikling kwento. Aral sa kwento? Maging mapanuri. Maraming tao ang akala may mabuting intensyon sa pagtulong, subalit may lihim na masamang nais. Sa panig ng buwaya, huwag mangloko ng iba upang hindi rin maloko sa bandang huli. Thank you for watching. Please subscribe.